Pero bago ko po simulan ng lahat, gusto ko po muna sabihin sa bawat isa na lahat ng mga tinatamasa natin, lahat ng mga kahirapan na napagtagumpayan natin, lahat ng mga answered prayer na nakuha natin, lahat ng mga provision ng Lord na binigay sa atin, lahat ng pabor na dumating sa atin, God did it. Sige nga, palakpakan si Lord. Thank you, God. I'm so blessed. Wala dito yung dalawang pinanggalingan yan eh. Kasi sabi ko sa worship team nung sige nga for this week, send nyo yung mga devotion nyo sa And every time may nagsasend ng devotion, ako binabasa ko talaga, akala nyo ha. And I'm so blessed. Kasi ang revelation sa Diyos galing yan eh. Maraming binigyan ng kapahayagan ng Diyos. Ikaw kung talagang gutom kang Kristiyano, basta revelation, kapahayagan na galing sa Diyos, talaga naman dapat namnamin mo kasi sa Diyos galing yan. And dalawa doon sa nag-send, galing dyan sa verse na yan, talagang nangusap sa akin si God. Kasi sakto-sakto sa piniprepare ko eh. Hindi nagkakataon ng mga bagay-bagay. Tandaan nyo po to, walang nagkakataong bagay-bagay. This is not an accident that you are here. God brought you here for a reason. Hallelujah. Now, after mong malampasan lahat ng mga testing and trials, definitely, you will receive a promotion na nanggagaling sa Diyos. Amen? Sabi nga, kaya ka may test para masubok, para malaman kung ready ka na sa next level. Amen po ba? Hanggat hindi mo na pagtatagumpayan yung level na yon, ang problema na yan, kahit tumanda ka na ng gusto, hindi po, hanggang doon ka lang. Hindi po ito katulad ng school na kapag 10 years ka na sa grade 1, ay pwede nang maawa yung teacher mo sa'yo. Di ba ganun sa school? Uy, sige, pasa mo na nga to. Pag grade 2-hin mo na to. Pag projectin mo na lang. Pero sa buhay Kristiyano, hindi po ganun yun. Hanggat hindi mo na pagtatagumpayan yung level na binibigay ng Diyos sa'yo, hindi ka mapopromote sa second level. Hallelujah. Kaya naman, sa bawat na pagtatagumpayan natin, you need to continue to be faithful sa faith and obedience. Ito yung kailangan na constant po sa atin. Na pagtagumpayan mo sa tulong ng Diyos. Ngayon, lumakad ka ulit, magpatuloy kang maging tapat at sumusunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pwedeng huminto kasi nalampasan mo na yung isang problema. Hindi ka pwedeng magpa-banjing-banjing kasi medyo gumaan na yung buhay mo. Tuloy-tuloy lang po. Next, wag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Dito masakit yung marami eh, sa totoo lang. Ang laki ng burden ko dyan eh. Na mapapakanta ka lang talaga ng dati-rati. But we are not here to judge them, but to pray for them. Kasi somehow, hindi naman natin sure kung baka hanggang dulo, baka bukas tayo naman. Kaya nga natin nag-aaral eh. Kaya I'm so blessed. Sa lahat ko nandito, this message ay binigay ng Diyos para po sa atin lahat na nandito. I really do believe. Iba po sa Sunday, iba po sa Wednesday. Hallelujah. And last, stay in worship. Stay in worship. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Mababa ka man, magpuri ka. Andun ka man sa blessing, masaya ka sa blessing, magpuri ka pa din. Hallelujah. And last, ito na po yung bago tayo mag-start. Ito yung last na sinabi ko nung nag-preach po ko eh. Reset. And be prepared for the next level. Ito lang po tayo, kasi kung hindi ka magre-reset, akala mo okay na. Okay na. Pwede na akong magpa-banjing-banjing. Okay na. Sila naman. Lipas na ako dyan. Sila naman. Reset lang. Balik ng balik. Now, ang storya po ng pag-uusapan natin, sino pong gusto makarinig ng story? It's about David. Ito rin po yung story na ginamit ko nung last Wednesday na nag-preach ako eh. Yung si David, ang grabing trials, battles na hinarap niya nung kinalaban niya si Goliath. Isipin mo yun. Pero dahil napagtagumpayan ni David yun, bago niya harapin si Goliath, napagtagumpayan niya yung oso, bear. Napagtagumpayan niya yung lion.
Napagtagumpayan niya si Goliath. After niyang mapagtagumpayan si Goliath, na-promote siya. Na-promote, next level again. Level by level. Nung bata si David, oso, leon. Nung binata siya, si Goliath na. Ngayon, napagtagumpayan niya si Goliath, naging head siya ng mga sundalo ni Haring Saul. Leader. At nung siya po ay head ng sundalo, grabe yung conquest nila. Napakaraming battle ang ipinanalo nila. Talagang naging sikat na sikat ang bayan ng Israel dahil kay David. To the point na yung mga tao kumakanta na si Saul ay pumatay ng 1,000. Subalit si David ay pumatay ng 10,000. Ganon yung kanta. Kaya nagselo si Saul. Hallelujah. Napagtagumpayan niya yung battle at ang huling napagtagumpayan niya, si Saul. Dahil si Saul, nagselos sa kanya, harap-harapan na po siyang pinapatay. Sinisibat. Hanggang lumayas siya, nagtakbo siya, nagtago siya, hinahabol siya ni Saul. Hanggang napagtagumpayan din po niya si Saul. At dito po tayo mag-start the story natin sa 1 Chronicles 14:8. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, they mobilized all their forces to capture him. Mantakin mo to, isipin mo kung ikaw si David, okay na, hari na ako. Tapos na lahat ng problema ko. But right there and then, pagka-anoint kay David ng king, etong mga Filisteo, nag-mobilize ng lahat daw ng kanilang mga forces to capture him. But David was told they were coming, so he marched out to meet them. Church, hallelujah. Hindi matatapos ang atake sa atin ng kalaban. Kailangan alam mo po yan. The attack, the battle that we are engaged in right now, hindi po yan matatapos hanggang mag-well done, good and faithful servant tayo. Hanggang nakatapak ang ating mga lupa rito, ang paa natin sa lupang ito, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang trials, tuloy-tuloy ang laban, trials, tribulations. Pero sabi ni Jesus, take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Dahil habang lumalago po tayo sa pananampalataya, habang nagtatagumpay tayo sa mga pagsubok, mas tumitindi din ang mga sumusunod na atake sa atin ng kalaban. Ito po ang realidad nating mga Kristiyano. Dati ang problema mo lang, hindi ka pinapayagan ng magulang mo eh. Dati ang problema mo lang, wala kang pamasahe papuntang church. Dati ang problema mo lang, persecution ng mga barkada mo, ng mga kamag-anak mo. Pero napagtatagumpayan mo yun. Glory to glory, napagtatagumpayan mo yun. Hanggang lumayag na yung panahon, andito ka na ngayon. Pero kahit nandito na tayo ngayon, yung mga kasama ko nagsimula, sila Pres, still, ang attacking yun nangyayari pa rin sa mga iba. Pero it's very useless not to use unto you. Pero meron pa rin atake sa'yo. Ibang level na nga lang. Dapat alam mo yun. Now, pag nandun ka na, nakapasa ka na, nasa ibang level ka na ng pananampalataya mo, do not settle. Huwag magpakampante. Always be aware and prepared. Sabi po sa 1 Peter, be sober and alert-minded. Because the enemy prowls around like a roaring lion, looking for someone whom he may devour. Ano sabing sober? Alam niyo yung sober? Anong kabaliktaran ng sober? Lasing. Be sober-minded. Ibig sabihin, kailangan alerto ka lagi. Hallelujah. Huwag tayo maging katulad ng mayamang binata. Nung magkatapos niyang yumaman, sa sobrang dami ng kanyang ani, ang sabi niya, kita mo, walang magawa sa pera. Ang ginawa niya, sinira niya lahat ng kamalig niya, nagpatayo ng mas malaking kamalig, inilagay lahat ng mga kayamanan niya doon at umupo. Nag-relax. Kumuha ng whiskey. Ang sabi niya, hindi na ako kailangan maghanap buhay. Dahil tong pera ko, sapat na hanggang sa dulo na. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Ngayon din, kukuhanin ko ng iyong buhay. Huwag tayong magpapakampante. Hallelujah. Just stand up in faith and face every trials and attack
of the enemy. Tayuan mo, kapatid. Kahit gaano kahirap yan, tayuan mo. Harapin mo. That's why I really love David. Ngayon ko siya naiintindihan talaga kung bakit siya yung talagang tinawag na man after God's own heart. Because he never settled. Hindi siya nako-content, hindi siya nagpapakampante, hari na ako. Okay na ako, hari na ako, pwede na ako magpa-bonding. Tulad ng ginawa ng anak niyang si Solomon, di ba? Naging hari na talaga naman. Nag-asawa ng ilan? 1,000. But this David, hallelujah. Sundan natin, verse 9. The Philistines arrived and made a raid in the valley of Rephaim. So David asked God, I love David, should I go out to fight the Philistines? Will you hand them over to me? The Lord replied, yes, go ahead. I will hand them over you. Hari ka na, ang taas na ng narating mo. But still David, before he attacked, he's always inquiring God first. Kabisado niya na ang laban. Kabisado niya na ang gera. Kahit siguro nakapikit, kaya niya makipagsalpakan sa kanya. Yung mga tao ni David, mga mighty warriors ni David, grabe yung isang warrior daw niya pumapatay ng 400. Ganon sila kalalakas. But still, bago siya sumugod doon, he's inquiring God. Now question, naririnig mo ba ang boses ng Diyos? How sensitive are you sa leading and prompting ng Holy Spirit sa buhay mo? Dahil kung naniniwala kang buhay at tunay ang Diyos, naniniwala ka dapat na talaga buhay siya, dapat nararamdaman mo siya. Grabe yung kanta natin kanina. He will manifest Himself. Hallelujah. Kung buhay ang Diyos, dapat nararamdaman mo siya. Pag nag-pray ka, nararamdaman mo, naririnig mo ang boses niya. Question, kapag hindi mo nagustuhan ng sagot ng Diyos, susunod ka pa ba? Magtitiwala ka pa din ba? Paano ko sinabi ni God kay David? No, David, wag mo sugurin. Ay, hindi kaya ko to. Ang dami ko nang pinatay eh. But praise God. So church, always acknowledge God. Ano ibig sabihin na acknowledge? Sumangguni muna sa Diyos. Kahit na alam mo na, kabisado mo na yung gagawin mo, sumangguni ka muna sa Diyos. Hallelujah. Kahit malayo na narating mo, kahit gaano ka ka-successful sa buhay, acknowledge God first. Ano sabi niya, Proverbs chapter 3? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Marami talaga napapahamak sa sariling karunungan. Even Christians. Akala kasi natin, pag tumagal na tayo sa gawain ng Diyos, pag naramdaman na natin lahat ng presensya ng God, kapag narinig na natin lahat, feeling natin ng revelation ng Lord, feeling natin okay na, sapat na, hindi ko na kailangan mag-acknowledge sa Kanya ngayong araw na to kasi yung mga sinabi ng Lord sa akin, sapat na hanggang dulo. Hindi nga po ganun. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding in all your ways. Sa lahat daw po ng iyong lalakarin, sa lahat ng gagawin mo, sumangguni ka sa Diyos. And He will direct your path. Hindi dahil alam mo na ang capacity mo. Alam mo kasi ito, hirap sa atin, alam mo na yung capacity mo eh. Alam mo na yung level ng karunungan mo, alam mo na yung kaya mong dalhin, alam mo na yung kaya mong buhatin. No. Hindi dahil alam mo ng capacity mo, hindi ka na magkokonsulta sa Diyos. You still need to consult God. Dahil bakit? Sa Christianity, sa Kingdom of God, palaliman ng pagiging dependent sa Diyos. Ask yourself, how dependent are you to God? Hallelujah. Be like David. Be like David. Kaka-anoint ng king, pwede na magyabang eh. Sa totoo lang. Pwede siya magyabang that time. Kaka-anoint kong king eh. Sino nga harang sa akin ngayon? But still, before he attacked, he inquired God. Why? Because David was so dependent to God. Sabi niya, yung mga oso, yung mga leon, pinapangahang ko, pinapatay ko dahil binibigay ng Diyos. Ikaw na supot na Pilisteo, you uncircumcised Philistine.
Sabi, the Lord of Israel, ibibigay ka sa akin ngayon. Oh, hallelujah. He was so dependent. Sabi sa Proverbs 16 verses 1 to 4, tingnan mo to. We can make our own plans. Pwede naman, tama? We can make our own plans. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala na mapipigil. Kahit Diyos, di ka mapipigilan kung itong gugustuhin mo. Pero sabi niya, but the Lord gives the right answer. So there's always a right answer. May tamang sagot sa lahat ng mga tanong. Sa lahat ng mga plano, may tamang plano. People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Mahal ako ng Diyos. Hindi niyo ako kayang husgahan. But the Lord examines their motives. Ano sabi sa verse 3? Commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Hallelujah. Sino po rito yung gustong nagsasucceed yung mga plano niya sa buhay? Commit your plans to the Lord. Like Jesus. Kita mo si Jesus na yun. Sabi niya, Ama, kung maaari lamang, tanggalin mo ang sarong ito ng paghihirap sa akin. Jesus na to eh. But not my will, but thy will be done. The Lord has made everything for His own purposes. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong masyadong kakabahan sa dami ng atake sa inyo ng kalaban, sa daming kahirapan na pinagdadaanan nyo ngayon. Why? Sabi diyan, even the wicked for a day of disaster, may araw din sila. Lahat ng pinagdadaanan mo, may araw din na matatapos yan. May araw din na luluhod ng mga tala. May araw din. Kahit gaano kahirap pinagdadaanan mo ngayon, may katapusan yan. Why? The Lord has made everything for His own purposes. He will make all things beautiful in its time. Ano yung sabi ni Pastor Nicky yung preaching niya doon? Enjoyin mo every season. Every season. Why? Because every season that you are into right now is a preparation sa susunod na season. Kaya kung di mo na-enjoy itong season na to, kung di mo ginalingan itong season na to, pagdating mo sa next season, nga ka. Imbis na ang Christianity sa atin is progressive. Kaya sometimes ang buhay ganun-ganun talaga. Back and forth, back and forth. Now, the more kang inaangat ni Lord, the more ka din dapat na nagiging dependent sa Kanya. Like this, habang umaangat ka, dapat yung nagkakaroon ka ng ugat pababa. Habang tumataas ka, habang nabe-bless ka ni Lord, habang dumadami revelation mo, dapat the more ka nagiging dependent sa Kanya. Yung talagang lahat ng kilos mo, talagang sasanggunin mo sa Kanya. Dahil in everything, hey, listen, our faithfulness is being tested. Sinusubok talaga ang katapatan po natin. Sinusubok ang katapatan natin. Now, tanungin mo sarili mo, hanggang kailan at hanggang saan ka magtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang kaya mo, hanggang kaya mo nang sabihin, to live is Christ and to die is gain. Darating ka talaga sa punto ng buhay mo na, Lord, sa mabuhay at sa mamatay, sa'yo na lang ako, Lord. Sabi ni Jesus sa makapagtiis hanggang wakas, ay siyang naliligtas. Nawa. Datnan tayo ng Panginoon. Nandun tayo sa, nagtitiis tayo. Nagtitiis tayo. Naniniwala ba kayo na talagang itong ginagawa natin, may pagtitiis to? Talagang ang daming pagtitiis na kahit na naging successful ka na sa buhay, ang dami pa rin pagtitiis niyan. Hindi mauubos ang pagtitiis. Kasi kung walang pagtitiis, sa impyerno punta natin lahat. Maniwala kayo. Ang tinitiis natin, alam niyo mo kung ano tinitiis natin? Yung ating kalamnan, yung flesh natin, tinitiis po natin yan. Naalala niyo yung sa last na pinrich ko? 3 katauhan natin.
Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung espiritu sa kaluluwa, eternal na yan. Na born again ka na, eternal na yan. Pero yung flesh natin, nananatili pa rin cursed. Nananatili pa rin fallen state. Hey, naiintindihan niyo to? Kaya ito yung pinagtitiisan natin. May gutom pa rin, may sasakit pa rin, hinanakit pa rin, may mga sufferings pa rin. Tinitiis po natin yan. Even yung mga kasarapan, tinitiis natin yan. Tama ba? Mga sobrang kalayawan, tinitiis natin yan. Tinitiis natin yan, pero huwag kang mag-alala. Sa araw ng Panginoong Hesukristo, ang katawan na nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Hallelujah. Kaya for those na hindi nagtitiis, sabi yun sa Romans chapter 1 and chapter 2, binigay na nila yung sarili nila. Thank you, God. Balik tayo sa story ni David. Verse 11. So nag-inquire siya kay Lord. Lord, ano? Titirahin ko na, Lord. Ano, Lord? Atake na ba kami, Lord? Sabi ni God, go. So sa verse 11, so David and his troops went up to Baal Perazim and defeated the Philistines there. Sino nag-defeat? Si David and his troops. Ano lumabas sa bibig ni David? God did it. Hallelujah. Explicitly, sinabi dyan, David and his troop defeated the army. But this David himself, walang ibang lumabas sa bibig niya, God did it. Your success, God did it. Lahat ng pinagtagumpayan mo, kahit alam mo na ikaw ang nagpagod, ikaw, dugo at pawis mo, hiya mo talaga naman, ginawa mo lahat yun. Kailangan alam mo pa rin, no, God did it. Kung hindi pa hintulutan ng Diyos, nga. Oh, thank you, God. David exclaimed, and I love the next line. Sabi niya, He used me to burst through my enemies like a raging flood. Oh, hallelujah. Alam mo yung burst through? Alam niyo, pag nagbukas kayo ng dam, grabe yun. Pag nagbukas kayo ng dam, nagpakawala ng tubig yung dam. That's bursting through. Grabe. So they named that place Baal Perazim, which means the Lord who bursts through. Whatever situation you may have right now, you may be into right now, the Lord will burst through your situation. At ikaw gagamitin ng God. God will use you to burst through. Lahat ng mga umaatake sa'yo, kaliwat, kanan, ay nako, that's ibig sabihin, breakthrough. You will have your breakthrough. The Philistines had abandoned their gods there. So David gave orders to burn them. Thank you, Lord. So yun nga sabi ko, David and his troops defeated the Philistines, but David gave all the credit to God. Mga kapatid, lahat ng pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos ay binigay sa atin upang masanay tayong sa Diyos lang umaasa. Mula yung maliit na pagsubok, mula nung level 1 Christian, baby Christian tayo, mula nung mga dating problema lang natin, mga pamasahe, mga problema lang natin, pagagalitan ako ni mami pag-uwi. Simula nung maliliit na problema natin ganoon, mga problema sa crush, mga maliliit na problema na pinagdaanan natin doon, lahat yun binibigay ng God sa atin para malampasan natin, para malaman natin, para masanay tayo na Diyos sa Diyos lamang umaasa. Tanong mo nga yung katabi mo, sanay ka na ba? Sanay ka na ba na umaasa sa Diyos? At binibigay ang lahat ng papuri sa Kanya. Ito po, this is the story of our life. Sinasanay po tayo ng Diyos maging totally 100% dependent sa Kanya. Kaya may mga moment na parang feeling mo, pinagtakloban ka ng langit at lupa. Parang yung problema mo napakabigat. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala raw pong pagsubok na dinadanas ni naman na hindi dinanas ng lahat, tapat daw ang Diyos. Ano sabi? Hindi raw tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Ibig sabihin, kung napakahirap ang pinagdadaan mo, ibig sabihin, napakataas na ng tingin ng Diyos sa'yo. Ang taas na ng tiwala ng Diyos sa'yo. Dapat kumakanta ka na nun. Ikaw lamang
ang nagtiwala sa akin. Pasalamatan mo ang Diyos dahil ang bigat ng problema mo. Ibig sabihin, ang taas ng tiwala ng Diyos sa'yo na malalampasan mo yung kasama siya. Hindi na sarili mong kalakasan, hindi na sarili mong karunungan. Malalampasan mo yung kasama siya dahil sabi doon sa last part ng verse, He will provide a way out for you. Sa Tagalog, bibigyan ka niya ng kalakasan upang mapagtagumpayan iyon. So I really do believe na kahit nakakabaliw na yung problema mo ngayon, God ordained, pinintulutan ng Diyos sa'yo yan, kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Encourage mo naman yung katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. May tiwala ang Diyos sa'yo, kaya mo yan. Ano lang kailangan na gawin? Manangan, magtiwala, umasa sa Kanya, fully dependent. Whew. Why? Your battle is not your battle. Because your battle is the Lord's. Nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ito po sabihin ko sa'yo, feeling mo nag-iisa ka man, ang laban mo ay hindi mo na laban. Sabi sa 2 Chronicles 20:17, kaila Jehoshaphat, he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. Listen, Erwin. Listen, Raan. Listen, Gian. This is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's." Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon, kung laban niya, ipapanalo niya. Sa kaparaanan niya. Sa panahon niya. Thank you, Lord. But definitely, God will use you to burst through your enemies. Walang ibang gagamitin sa sitwasyon mo, kundi ikaw din. Pinalalakas ka na lang ng Lord. Ay nako, hindi naman po yung miraculously, bigla na lang, ikaw din ang gagamitin ng Diyos para mapagtagumpayan yung problema mo. Kaya nga dapat mga kapatid, hindi natin minamaliit yung problema ng mga katabi natin. Hindi natin napakasimple ng problema mo, ikaw naman, grabe ka naman. Iba-iba po tayo ng level ng pinagdadaanan eh. Maaring sa kanya, nakakabaliw na, sa'yo kaya mo pa sige, magpalit kayo ng problema. Baka naman pagdating sa'yo ng problema niya, mabaliw ka din. Sapat, alam ng Lord yung ginagawa niya. God will use us to tear down strongholds of the enemy. Ito po ang talagang pagkakatawag sa atin. Para ibagsak. I love it. Sana naiinggit po kayo pag nag-intercession kami. Di totoo. Totoo po. No? Nakakaingit eh. Huwag niyong isipin na hindi, para sa kanila lang yan. Oo, sige, para sa amin, pero dapat naiinggit din kayo. Kasi talagang first-hand revelation, first-hand presence, and during the time, we are really tearing down strongholds. Grabe po talaga. And I believe, hindi lang to para sa certain individuals. Sa lahat ng may gusto, lahat ng may available. Sabi sa 2 Corinthians 10:4, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. I really love it na every time we do pray in the Spirit, nararamdaman mo talaga may mga bumabagsak. Ay, naku po. You will really feel it. At kapag sensitive ka na sa Spirit, mararamdaman mo rin na may nag-pray sa'yo. Totoo po. You will feel that. Why? Because suddenly, para kang biglang lumalakas. Kaya hindi nyo alam, pinag-pray po namin kayo. Somehow, someone is praying for you. Somewhere, may nag-pray sa'yo. May mga Christian na nag-pray sa'yo. Ako po, naniniwala po ako dyan. Because whenever we pray in the Spirit, yung mga times na hindi natin naiintindihan yung sinasabi natin, we're just making ourselves available. Para yung Spirit daw na hindi natin alam if we pray, the Spirit Himself will intercede for us with groanings that we cannot understand. Whew. Sometimes it's just simple prayer, mga 1 minute ng praying in the Spirit, di mo alam,
isang batalyon na pala yung pinag-pray ng Spirit. This is us. At nakakalakas po talaga. Individually. Kasi, ewan ko, hindi ko nga maintindihan ito talaga. Ito yung kinakausap ko kahapon yung ibang mga sa youth, di ba yung ano. Kasi may mga tao, kabataan, ganyan na sabi ko siguro hindi ko lang talaga maintindihan masyado. Kasi siguro sa tindi ng mga pinagdaanan kong problema, bibigat ng problema ko eh. Pero meron akong isang parte na parang hindi ko napagdaanan eh. Kaya ito yung medyo parang hindi ko kayang maintindihan. Yung parang ganun lang kadali bitawan, yung pagdilingkod sa Diyos. Yung naramdaman mo na yung presensya, narinig mo na yung wagas na mga revelation, naramdaman mo na yung first hand na presence ni Lord. Tapos isang problema, mabigat. Ang unang-unang mong binibitawan, pagdilingkod mo sa Diyos, ang unang-unang mong binibitawan, pananampalataya mo. Ayun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko po ito binoboast or binabrag. Sinasabi ko po daw kasi I've been a Christian since 2006. Ang bibigat po ng mga pinagdadaanan ko. Pero ito siguro yung part na medyo hindi ko masyadong maintindihan kasi hindi ko napagdaanan pa. Yung bitawan. Yung ang bigat ng problema, alis nga muna ako, ayusin ko muna yung buhay ko. Sabi ko, meron lang certain part, siguro mga 2 weeks yun. Yun lang yung, pero hindi yung pagbitaw eh. Talagang yun lang part na humingal lang ako eh. Pero never ko naisip bumitaw. Kasi the more kang nagdadaan ng mabigat, the more ka dapat nagsusumiksik sa Diyos. The more ka may struggles, the more mo dapat na alam na, Lord, dito na lang ako titira, Lord. Hallelujah. Anong title na pinag-aaral natin? God did it. Bakit sa mga panahon tinatapos ng Diyos yung problema natin? Okay tayo. Pero yung mga panahon naman na tayo naman ay okay. Or tayo naman yung umaharap. Ay, thank you, Lord. Hallelujah. So please, this is an encouragement to everyone. It's about time na maging like David po tayo. Na sa mabuhay at sa mamatay, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. Sundan natin yung story, hindi pa po tapos. Okay na. Napagtagumpayan na, natalo na yung mga Philistines. Victorious. Minsan ganon, mga kapatid. Tapos na yung problema natin. Thank you, Lord. Ano na tayo? Celebrate na tayo. Happy, happy. Hallelujah. Thank you, God. Nakakatuwa. Kasi sabi sa verse 13, but after a while, the Philistines returned and raided the valley again. Alam mo, minsan yung problema na napagtagumpayan mo na, minsan isusubok pala ulit sa'yo. Dati kasi sabi natin, hindi, pag napagtagumpayan mo na, hindi na susubok sa'yo yan. Hindi na isusubok sa'yo yan kung talagang sure ka na wala nang dating sa'yo yan. Pero minsan, tetestingin pa rin yan. Kung how you will react this time. Kung dati nanangan ka kasi sa Diyos, titingnan mo, paano ka magre-react ngayon? Alam mo na. Kasi pwede nga maging senaryo dyan, pwedeng isipin ni David, okay, binigay na sa akin ni Lord ng Philistines eh. Umatake sila ulit, ibibigay lang ulit ni Lord sa akin to. Ganto lang ulit gagawin ko. Pwedeng ganun eh. Pero hindi nga ganun si David. He's always inquiring God. And 14, and once again, David asked God what to do. Ano na sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Same ba? Ano sabi ni Lord sa kanila? Do not attack them straight on. Kung pala yung ginawa ni David, yung ginawa niya ng una, ditegi sila lahat. Alam mo, minsan, ipapahintulot ulit ni Lord na harapin mo yung same problem para titingnan ni Lord, kung hindi sa gagawin mo yung same na ginawa mo dati, ang titingnan ni Lord, kung gagawin mo pa rin yung pag-i-inquire sa Kanya. Kung gagawin mo pa rin yung sa Kanya ka pa rin maniniwala, magtitiwala. I love it. Ang sabi ni Lord, do not attack them straight on. Instead, ma-instant si God, circle around behind and attack them near the poplar trees.
When you hear a sound like marching feet in the tops of the poplar trees, go out and attack. This time, merong detail na binigay ang Diyos. Yung una, sige na, rekta lang. Why? Because habang lumalalim ka sa Lord, kaya mo na rin tumanggap na mas malalaking mga instructions sa Diyos. Nagiging detailed na yung usapan nyo ng Diyos. Oh, hallelujah. Maliliit na mga bagay na. Details of your life. Mga diskarte ng buhay mo. That will be the signal. Ito na naman. That God is moving ahead of you to strike down the Philistine army. Same God. May diskarte lang si Lord, pero si Lord pa rin ang mananalo, magpapanalo sa'yo. So David did what God commanded and they struck down the Philistine army all the way from Gibeon to Gezer. So church, do not be complacent. Definitely God will promote you. Definitely God will bless you. Definitely God will increase yung ano mang buhay mo. God will give you a life and you will have it more abundantly. Definitely. Mag-prosper ka, magiging successful ka sa buhay. But please, don't be complacent. Okay na to. Sa ulit sabihin ko the more kang binibless, the more kang inaangat ni Lord, the more ka dapat nagiging dependent sa Kanya. Still acknowledge God kahit napagdaanan mo na, napagtagumpayan mo na dati, kasalukuyan inaharap mo ngayon, still acknowledge God. Why? Still God's way and God's will ang masusunod. God is just testing your dependence sa Kanya. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Kasi pwedeng malam mo na lahat eh. Pwedeng magaling ka na eh. Hanggang dulo sinusubok kung gaano ka nakadepende sa Diyos. God is moving ahead of you. Love it. God is moving. He always go before us. Whew. And last, sabi sa verse 17, so David's fame spread everywhere, and the Lord caused all the nations to fear David. Narating ka talaga sa punto ng buhay mo, yung tulad na pinag-usapan natin nakaraan, you will become perfect and complete, lacking nothing. Ayun yung talaga yung prayer ko talaga. Sa atin lahat, sa sarili ko, Lord, I really want na dumating sa punto ng buhay ko na talagang matured, complete, perfect, complete, lacking nothing. Ibig sabihin, nagagampanan mo na yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ready ka na, Lord, whatever it is, God. Thank you, Lord. And in conclusion, meron po tayong natutunan ngayong gabi. Ano natutunan? Be fully dependent sa Diyos. Okay ba yun? Mag-independent lang, kahit hindi mo naiintindihan yung nangyayari, magtiwala ka lang na God is in control. Lilipas din yan hanggang nagtitiwala ka sa Diyos. Alam niyo ba, pwedeng gawin ni God, pwede ka niyang dalhin sa end from the beginning. Kayang-kayang gawin ng God yun. Kung akala mo na, ang tagal mo na, maraming panahon na ang nasayang sa'yo, sana nandito ka na sa punto ng buhay mong ito. Kayang i-restore ng Diyos lahat ng nawala sa'yo. Sa isang iglap. Kung feeling mo, dapat ganito ka na yung buhay mo. Oh, hallelujah. Seryosohin po natin ng Diyos. Amen? Hindi po nakikipaglaro ang Diyos sa atin. Gusto ng God, maranasan natin yung fullness niya. Kaso sino lang nakaka-experience talaga ng fullness ng Diyos? Yung mga tao na talagang fully dependent na nananangan sa Kanya. So in conclusion, be consistent in your faith. Maging consistent ka lang sa faith mo. Alam mo, sa lahat ng bagay, kailangan ng consistency. Kahit sa pag-gym, consistency. Pag-workout, consistency. Hindi pwede nag-gym ka ng 1 linggo, tapos nag-expect ka na ng magandang katawan. Hindi nga, years nga yung iniinod. Reklamo, 6 months na ako nagubuhat. Walang magbabago sa katawan ko. Hindi po ganun yun. Consistency, gawin mo ng 1 taon yun, hindi mo na nga titingnan sa katawan mo. Iba na makakita sa'yo nun. No? Iba na makakapansin sa'yo nun. We need to become consistent in our faith. Hindi kapag maganda yung buhay mo, ang sarap magpuri kay God. Hindi pag wala kang problema, ang sarap mag-church. Pero pag may problema ka, hindi ka muna mag-church. Hindi mo, bagsak ka muna. No. Kunin mo na ang lahat. Mawala ng lahat ng bagay, o Panginoon ko. Hallelujah. Hallelujah. Ilaban mo. Maging consistent ka sa pananampalataya mo. Why? In every season,
God is working through us. Even your lowest point ng buhay mo, God is still working in your life. Kahit hindi mo nakikita, God is still working. Pinoproseso lang tayo ng God. His power and His majesty will be manifested to those who are truly dependent on Him. Ano sabi doon? Yung kapangyarihan ng Diyos, kanyang kaluwalhatian, makikita po sa bawat isa. Definitely. All for His glory. Wala po tayo dyan. Wala sa atin. Parang sabi nga parang freebies lang na nadadamay tayo sa kaluwalhatian ng God. Amen po ba? Kasi pag na-bless ka, sino ba mag-glorify si Lord? Kaya definitely, sabi nga ni Ding, pwede ba naman na ang rason niya sa bahay nila, sa school siya nagpupunta, tapos bagsak siya doon. Di wala na talaga. Buti ng Diyos sa buhay mo, Ding. Parang dapat mag-aaral din talaga. Alam ko nag-aaral namin. Hindi mo naman malaloko yun eh. Hindi mo malaloko yun. Yung sabihin mo na engot-engot ka, di totoo yun. Nag-aaral ka talaga din. Si Lord lang ang naglalabas talaga ng ano mo dyan. May favor lang talaga. Hallelujah. Thank you, Lord. May natutunan pa tayo ngayong gabi. Palakpakan si God. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. We love you. Marami pong salamat sa iyong presensya na ginawad po sa amin ngayong gabing ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salta, kapahayagan na ibinigay niyo po sa amin ngayong gabi. Na sa lahat ng bagay, Panginoon, kumikilos ka po sa aming buhay. Mahirap man ang sitwasyon, maganda man ang sitwasyon, you are with us. You are moving and working through us. Lord, I believe and I declare to everyone, God, na talagang nakinig, na talagang tumimo sa kanilang mensahe. I declare, Lord, that you will burst through their situation. Breakthrough, Panginoon, sa bawat isa. Mapagtatagumpayan, malalampasan na lahat ng pinagdadaanan. Habang kami po ay talagang 100% na natututong manangan, maging fully dependent sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Nawa ang iyong power, ang iyong majesty, mag-manifest po sa bawat isang kapatid kong nandito. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ng lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory po.